Magandang hapon. Ikakalat na naman natin itong pasabog na isinasawalat ni Harry Roque about sa mga sa perang makulimbat. Hindi lang makulimbat, sahod pala. Yan. Kung magkano ang sahod, besides sa sahod, bonuses, 13 months pay, 13-month pay, mayroon pa silang mga iba pa yung mga proyektong ibibigay sa kanila. To 15.5 million bawat taon ang pira ng congressman. Tingnan mo, mayroon pang iba, hindi sinasabi ni Harry Roque dito. So ano? Kaya, kayong taong bayan, magtanong na kayo sa sarili ninyo kung bakit marami ang gustong maging congressman. Kung gusto nilang yumaman bigla, walang kapawis-pawis, sige na, takbo na kayong mag-congressman. Mag-congressman pa kayo para ubos-ubos ang pera ng mga Pilipino. Kasi yun ang gusto ninyo. Ano yan? 15.5 million kada taon? Yun ba? Serbisyo ba talaga para sa mga Pilipino ang inuupo ninyo dyan, mga congressman? O pira ng mga Pilipino ang gusto ninyo? Kaya kayo maging congressman dyan. Ito ang pera na walang liquidation, walang resibo, sabi ni Harry Roque. Mayroon pa yan. Hindi pa sinasabi ni Harry Roque yata. Kaya pala, maraming mga mahihirap dahil nasa kay congressman lang pala ang pera ng bayan. Imagine, ilan silang congressman? Ilan ang congressman dyan sa kamara? Taon-taon mayroon silang makukuhang 15.5 million taon-taon. Iba pa yung mga bonuses daw o ano yung iba. So, anong ini-expect ninyo? Aasinso ba ang Pilipinas? Or aasinso lang, yayaman lang ang mga hinayupak na mga congressman na yan? Tingnan mo. Ano to? Hindi ito fake news, Totoo ito dahil dati congressman si Harry Roque, pero sabi pa niya, team player siya. Nakipaglaro lang siya. 3 taon ata siyang congressman. Dahil kung kukontra daw siya, hindi ibibigay sa kanya yung budget niya para sa taong bayan. So, see? Sige. Kaya pala, tahimik kayo ngayon sa hamon ni Harry Roque, ni Tatay Digong, na ilabas niyo ang audit. Tingnan niyo, taong bayan, kung paano tayo niluluko ng mga congressman. Sa ganitong laki ang pera nila taon-taon, ilang congressman ang buong Pilipinas. Isipin niyo yan. Ilang bilyon na pera ng Pilipinas ang nasa bulsa nila. Tapos, kung ano pang mga kabalbalan na pag nakaasta parang mga hari ang mga hinayupak, parang pagmamay-ari nila ang Pilipinas, pira ng mga taxpayer animal ang pinagsasahod ninyo, ginatasan ninyo. Kapal ng mukha ng mga congressman. At saka sabi pa ni Harry Roque dito, iba pa yung sa House of Speaker. So, kaya pala, pinag-aagawan ang maging House Speaker kasi pala malaki pala ang mapera dyan. Sus, kung wala talaga si Tatay Digong, hindi mabubulolyaso itong mga kabalbalan ng mga politiko. Tayo mga Pilipino, hirap na hirap sa trabaho, pagod, nagtitiis sa sahod, ganito lang ang arawan ng makukuha ninyong sahod dyan sa Pilipinas. Pero sila milyon-milyon ang makukuha sa sahod na lang nila, ang laki. Nagpapayaman. Yan, kung gusto nyong
millionaire, instant millionaire, mag-congressman na lang pala tayong lahat. Mga kupal, hayop to. Talagang niluluko ang mga Pilipino. Sariling buhay ang nasiwalat natin dito sa Pulso ng Bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, siyempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng salapi na natatanggap galing sa publiko, ikaw na mismo ang Commission on Audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund. Kaya nga. Grabe, no? Panluluko sa mga Pilipino. Ikaw na yung congressman. Ikaw pa, by nature, ang COA. Bakit? Ikaw lang magsasabi nun eh. Kaya nga. Kung sasabihin mo lang, Nakakagigil. at this budget, nagamit ko na. Yun lang yun, pirmado. Kasi, bakit? Ano bang ginagawa ng COA? Ang COA, ang kanyang trabaho is, di ba, Commission on Audit yan, di ba? I-audit niya yung bawat ahensya ng gobyerno. Sasabihin niya, tama bang paggamit nung budget na binigay sa inyo ng DBM? O, sasabihin nila. Di ba, kaya nga may sasabihin sila minsan, o underspending kayo, hindi nyo naubos, humingi kayo ng budget, hindi nyo naman ginamit. Parang siya yung nanay mong tagabantay. Yung tatay mo, bibigyan ka ng baon, yung nanay mo, asa na yung baon mo? Saan mo ginamit? Yan. ganyan, no? Minsan, kung hindi naman nanay, parang asawa mong nager. Alam mo yung asawa mong mayat-mayat, tinatanong ko, asa na sahod mo? Di ka pa sumasahod, asa na sahod mo? Asa na? Akin na yung sahod mo. Kailangan natin bumili ng ng ganito, kanin, ng bigas, ng yan, ganyan. Parang asawa mo yung COA, ganon. Okay? Ganon ang papel ng COA sa executive branch o sa mga ahensya ng gobyerno, di ba? Pero pagdating mo sa Congress, sa lower, actually hindi lang lower and the Senate. Okay, yung Kamara at pati Senate, sila na lang ang nagsasabi. So sila na yung tatay na sumasahod, sila pa yung nanay na nagsasabing, nagamit ko na yung pera. Di ba parang tanga lang? Panggagago sa Pilipino. So kunwari, binigyan sila ng ganitong amount, 1 million. Nagamit ko na. Firma lang ako. Ganun lang. Pira ng mga Pilipino. Basta nagamit ko na, wala ka nang pakialam dun. Kumakayod ng tudo ang Hindi mga... nga sila pwedeng i-audit ng kapwa congressman nila eh. Kaya nga. O kapwa senador nila. Basta pipirma lang nila. O nagamit ko na, wala na kayong pakialam. Walang audit, Grabe, walang no? resibo. Ang lupit nun. Yun ang gusto ko. Kaya single ako, walang Kaya, hindi walang biro yan ang isa sa mga sa mga advantage ng single. kaya kayo ang nagpapahirap sa mga Pilipino, mga Kasi politiko. pag sumahod ka, walang makikialam ng sahod mo. Sino diyan? Sino ang nakaka-relate? Alam ko yung iba dyan, hindi nare-relate kasi hindi pa kayo sumasahod, tinatanong na kayo ng asawa nyo, asa na sahod nyo? Si Kumare. Pamimigay sa mga kabit. Pero pag single ka, lahat ng Sigurado sahod yan, mo, may mga wala. kabit Ano yung ako, mga ako? animal iba dyan. Bustada, wag na ako. Hindi, di ba ganun? So, ang sarap ng buhay ng ganun, yung pagkuha mo ng sahod, iyo na yun. Kahit sa mo'y tapon yun. Diba? Walang Ganun ang Kamara. Kaya nga. Pagkuha ng pera, wala na kayong pakialam kahit saan ko gamitin ito. Kaya tuloy. Purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagastusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagastusin mo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala. Ako po, sa katulong mong minumolestya mo, ganun. Iba, mayroon yan. Mayroong mga iba dyan. Bayad ang mga katulong. Pag walang asawa, torjak-torjak. Wala naman sila magagawa dyan, no? Dahil ikaw na ang naging sarili mong COA. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe dun sa journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung concurrent resolution number 10, lumalabas doon ang sabi nila, dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po.
Alam niyo yan, yung may sariling autonomy, sa madaling salita, walang pwedeng sumita sa kanila. Yun ang sinasabi ng Kongreso na kini-question ni Roque, na actually, questionin nga daw niya sa Supreme Court. Naku, sana nga, niya. tuluyan mo, Harry Roque. Niya yung, kasi parang nangyari, since sila yung gumagawa ng batas, yung the entire Congress, lahat ng mga mambabatas, sila gumagawa ng batas, you cannot question them. Parang ganun. So sinasabi nila, may sarili kaming batas dito. Yeah. Parang ganun. Parang ganun na yun. Alam ko yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para dun sa mga constitutional commissions, gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? Na hindi po pwedeng bawasan ang hinihinging budget ng mga ahensya na mayroong fiscal autonomy. Dahil nga, kung may influensyan sila ng Kongreso, hindi talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko. Ganun pala yun. Hindi daw pala pwede na pakialaman itong ombudsman, COA. Kasi hawak ng Congress ang sahod nila budget nila. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman? Hindi ba ng panloloko? Isang panggagago yan sa mga Pilipino. Di kayo na ano niyan. Bodies. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa financial accountability ng Kongreso? Samantalang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastusin mo talaga yan para sa mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga, binubusisi. Kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Ang hirap nung ganun, Kaya nga. Ano kami? Mayroong kuha, pero hindi pala pwede sila i-audit. Kagaguhan yan. Mga kongresista, paano kukupit niyan? Kita mo nga to si Randel Bunagan. Sabi niya, boss, magtira ka ng budget natin. Wala na kami pang lakwatsa ni Randel Bunagan yan. Kung kami ay... sila ang gumawa ng batas. Halimbawa lang naman, ako'y congressman. Kunwari, halimbawa, ako'y congressman. Para lang sa kanila ang ibig bang sabihin nun, kailangan ko i-report lahat ng paggagastusan namin ni Randel? O patay tayo dyan. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2012, na hanggang 500,000 lang ang pwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw, no? Pero bakit 500,000 a month? Napakalaki naman yon. That's 6 million a year. Pero ang katotohanan, 6 million a year. Yan i-total ninyo. 6 billion a year. Iba pa yan una yan. May nire-reveal na ito si Roque. Naalala nyo yung nadulas na 1.5 million. Iba pa yung 1.5. General. Ito naman, meron pa pala silang 500. Aside from the sahod, tingnan nyo. Aside sa sahod, meron pa silang 500 kada buwan. Aside sa sahod, may 500 pa. Million. Grabe. Tapos 6 million a year. Wow! 6 million. Iba yan Tingnan nyo, taong bayan. Makinig kayo sa calculate ninyo. Hindi pa nasunod kasi nga sa kamera at ito'y pinatutunayan ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon po, from 700,000, ang nakukuha nila buwan-buwan is 1.1. Kagabi lang po. Naku po! Yan pa, iba pa yan, 1.1. Yan 1.1 million na naman. Ayup yan. Ako, hirap na hirap ako magtrabaho. Puyat na puyat ako. Calculate ninyo. Yung hita ko, nanginginig na sa kalalakad dito, tapos magtatrabaho pa ako. Calculate ninyo, taong bayan, ang pinagsasabi ni Roque. 1.1 million kada buwan. Kada buwan. 1.1 million kada buwan. So, 1.1 million kada buwan. Times 12 yan. Times 12. So, 15,500 nga. So, more or more, ang taon. mga 13 million. Tama ba? Mga 13 13 million. 100.
Kung Hindi. ako hindi nagkakamali, pero mukhang Times mali. 12. Basta 1.1. medyo sabihin na natin. 13 million hindi- plus. Tama. Ang 12, taon. 12 point. Tama nga naman. 13 million ang isang taon nila. Hindi, Sildo mali. pa lang yan, ha? Kaya naman 1.1. Tama o nga pala. Iba nasa isip ko. Dali. Sige, basta. Sabihin na natin, 12 million. Medyo humina tayo sa mathematics ngayon. 12 million kada taon ang kinikita nila plus yung sahod pa. Ay, pwede talaga magkaroon ng mga kabit to mga ito. Kayang-kaya. Sus. Kayang-kaya magkabit na itong mga to, no? Ay, tatlong kabit pa Kausap dyan. akong incumbent congressman at syempre marami naman tayong kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na naging 200. Oh, naging 200 million na. Sandali. Nadoble na. Siguraduhin na natin. Para 12 million, 1.1 million times 12. Times 12. Sandali ha. Ang bihira, magkano yun? Sabi ko sa inyo mali kayo ayaw nyo maniwala sa akin Ang tamang sagot, 13 million niloloko nyo ko. 13,200,000. Ang taon, sahod. 1.1 million kada buwan. Sahod So yan, may ha? 13 million sila. Sulat natin. Sahod Grabe, lang yan, ha? mga animal 13 na mga million ano to, 200,000 ang Dalawin sahod nga lang natin nila. itong mga congressman na ito. Tanungin natin, asan na budget nyo? Susulat na natin, ha? 13.1. Kasi- Plus, 200. Sandali lang. Kayo, Plus 200. Yung hula kayo ng hula. Gamit tayo ng calculator. 200,000 200,000 times 12. 2.4 million. 2.4 million. Iba yan, ha? So, 2.4 million plus 13.1. Di, 15. Lupit. 15,500 million kada taon ang mga congressman. Kaya naman pala ang dami nagiging congressman. Yun nga. Lupit, ha? Lupit ng So, pera madaling ninyo, salita, congressman. Ang taon-taon nila na nasahod na kinikita. Wala pa ho dyan yung mga pakiusap. Di ba? Wala pang mga bonus. Pinakiusapan sila pag may naglabing kumpanya. Ano nyo, pag may naglabing kumpanya at kanilang pinaburan, may additional pa doon. Naku po, grabe Hindi talaga. pa daw kasali ang mga bonus daw dyan. Sabi ni Harry Roque. Seryoso ba? May 13-month pa sila? May 13 month pa? May bonus pa. Hayop. Di, pinapatay nyo na ang mga Pilipino dyan. Siyempre may 13-month pay. Nasa Tama. bakasyon May 13 month pay pa sila. O ano? Paano yayaman ang mga mahihirap dyan sa gilid-gilid? Pa itong mga animal na to maging congressman? Ano? So ang take-home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually sa totoo po, meron niyang mga dagdag pa, yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil may mga dagdag speakers pa. bonus na yun Naku, speakers umaabot bonus! po raw daw. Speakers Pagka bonus. speakers bonus, pagka di nila amoy yung puwet ng speaker, gano'n mo. Pag umuo ka ng umuo sa speaker, pag tumahimik ka at hindi ka pumalag, yung dal mo, di ba? Ayoko na lang magpangalan. Wala kang budget. Yung mga madadaldal dyan, yung mga matatapang kuno, Kunyari lang pero yun. hindi pinuna si Romualdez doon sa heavy luggage. Kaya nga. Heavy luggage galing sa ano? Tahimik lahat. Sigurado ko meron yung kasunduan. Lupit, Brad. Hindi ho ba kayo nalulupitan dito? Tapos wala ho itong liquidation or anything. Hindi nila kailangan mag-submit ng pirma lang, tapos na ito. Halimbawa, ito na. Pirma lang nga Sahod mo, Congressman Banat Bay, 15.5 million kada taon. Tapos, sign. Yun lang. Certification nga lang eh. Walang resibo Sign. kung saan ginasta ang pera ng mga Gayahin niyo yung pirma taxpayer. ko. Ayan, sign. Diba?
May kita ka na. Mga hayop. Grabe. Paano aasinso ang mga ordinaryong Congressman Pilipino nito? Saldico. Uy, ano na? Nasa bulsa Bilang lang chairman nila. ng appropriation, ikaw, ano bonus mo? Sandali. Tanong natin yan. Ikaw, Congresswoman Stella Kimbo, dahil sa pagsipsip mo kay Speaker, magkano ang bonus mo? Oh, yan. Pagdila sa kay Chicken sa speaker. iyong boss, 12 million. Ang kapal mo naman. Si Randall Bunagan, masyado kang maka-chicken, Kung kumikita ako ng 12 million a year, nasa mansyon na ako nakatira, hindi sa kubol. Hanggang ngayon, kubol pa rin tinitirhan ko. Di ba? Yun Kaya, ba? naku po. Ang naging Ngayon congressman? hanggang 23 million isang taon. Now, pinapahanap ko po sa ating research, at taon-taon naman talaga, pinapublish yan ng Kongreso. 23 At makikita niyo million magkano kada talaga taon? yung Ano na naging ba budget yun? ng opisina nila. At yan po yung walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, bakit ko isiniwalat ito? Bakit? Kasi po, pinupuntiryan nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang Vice President at 150 bilang Education Secretary. Unang-una, bakit mo pupuruhan si VP Sara lang? Ang Presidente, 2.3 billion ang kanyang confidential fund na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng Presidente? Kasi nga pinsan niya. Pinsan! Insan. Si Grabe Insan. na yung Insan. Megus lang, Insan. Ha? Grabe Bilyonis, na. ilang Ito na bilyon yan, pala Insan. yung Si Remulla talaga. animal kay Si Kuting. Romualdez talaga, Insan! Bakit mo kukwestiyonin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation, samantalang ang buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin, ito'y hypocrisy. Pati senador pala. Kukunuan Mga eh. hypocrite Dahil kung kayong talagang lahat. ang inyong Animal kausa ay kayo. good government, magsimula kayo sa inyong mga Grabe, sarili. hayop. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa mukha, tumingin kayo sa salamin. Naku! Diba? May Tama. awit na eh. Bago muli. Sabi, bago mo tignan ang ng kapwa mo, tingnan mo muna yung nasa mata mo. Correct. Susan Baltasar, alam mo, sabi totoo yun. Alam mo, nasa yan, Sabi na sa Biblia po yan, bago mo tignan yung mo, tingnan mo muna yung lag, yung malaking troso na nakasiksik sa mata mo, hindi mo makita. Linisin ang dungis ng iba. Linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga mukha. Kaya nga, Exactly. yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita. Nakaw! Ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin o hindi. Team player daw siya dati. Magsalita ka na. Ba't mo pa kailangan yung Secretary Roque? Kailangan mo i-bulgar yan para sa bayan. Diba? Para sa bayan. Importante po na maging team player ka. Bakit? Kung hindi ako naging team player ng 17th Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare, Yun yung naman libreng pala. irigasyon, yung libreng... May purpose naman pala. Kailangan niya maging team player kaya hindi niya din madaling salita sinabi noon, di ba? Tama naman siya. Para nga naman maipasa yung batas niya na pinakikinabangan natin ngayon. Correct. Baka naman dyan kay Roque. Wi-Fi, okay? Yung National AIDS Policy Law o yung National Mental Health Act, yung libreng tuition sa state universities and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mamabatas kasi depends on your ability to build a consensus. Although, yung universal healthcare po, ulitin ko, last minute bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga teroristang CPP-NPA dahil Nako! sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong ospital. Kaalyado ng mga erorista. Sino kaya yun? Sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipa-privatize natin ang mga, kung i-nationalize natin ang lahat ng pang-pribadong mga ospital, it will cost us something like 5 trillion. At that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. Saan ka tayo kukuha ng ganong kalaki? So, kinakailangan lang,
bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital, no? So, kaya kinakailangan maging team player, kasi kung di ka team player, walang papansin sa iyong mga panukalang batas. O diba? Dahil ako naman naging good team player, lahat ng batas ko, naipasa ko po yan bago po ako umalis ng Kongreso para maging presidential spokesperson. Matakin nyo, 3 taon ang termino ko, pero in 1 year and a half, naipasa ko talaga yung mga pinaka-importanting mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. Naku, palakpakan! So, kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa Kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko may mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na nating naisabatas. Anyway, mahaba pa po yung sinabi niya, pero napaka-importante lang po na maintindihan natin dito. Yung laki masyado ng... sandali ha, linawin natin. Itong 15,500,000, ito pa lang ho yung wala pa ho dyan yung mga side, alam mo na yon, mga side kita nila, mga sideline nila. Bonus pa. At, sandali. Ito ho, isang congressman pa lang ito. Correct. 15 million na kada taon. Magkano sa Naku, ang lupit niyan. Kaya naman pala tayo hirap na hirap magtrabaho sa buhay natin kasi nagbabayad ng tax. Hindi, alam mo, walang biro ito ha. Alam mo, nakakalungkot. Ito hindi na ako nagbibiro ha. Nakakalungkot isipin na tayo ay nagbabayad ng tax at binumbulsa lang nila. Tama. Isipin nyo na mabuti yun. Sa ibang bansa, especially sa Japan, kahit ito naman sa ibang mga magagandang bansa, yung tax na binabayaran mo, nararamdaman mo. Diba? Ako, ang pinaka-basic yung health care system, diba? Nararamdaman mo sa ibang bansa, diba? Yan nga yung, actually, kaya ako... Correct, sa ibang bansa, mura lang yan Meron akong kapasidad, bumili ng bahay at lupa sa ibang bansa, gagawin ko Mag-congressman muna kaya ako ng 3 taon para makabili ko. Kaya nga. Hindi totoo, isipin nyo, bakit to? Halimbawa, Canada, isa ho yan sa pinakamagandang healthcare system sa Canada. Kaya marami ho nagpupunta dyan. Sa London, isa ho din yan. Sa magagandang healthcare system. Di ba? I mean, mataas man yung ikinakaltas ng gobyerno sa'yo. Nararamdaman mo. Anytime na ikaw ay may mangyari, mararamdaman mo. Sa atin nga Sa iyo, pahihirapan ka pa dyan sa Pinas. Magkasakit ka. Hindi nga nila mapangalagaan yung sarili nila sistema na nahahak pa sila squatter ang putang. Ganyan ka-squatter system ang Pilipinas. Pero that's how I really define it. Apaka-squatter natin. Yung mga basic na supposedly, yun na nga lang, dapat ibigay mo yung serbisyo sa taong bayan, di ba? Hindi nila magawa. Ultimong protektahan yung sarili, hindi nila magawa. Sa dami ng pera nila, saan ka pa? Maniwala kang na-scam ang nila. It's a prank. The main cause Nahak ng ang problema ng sa Congress. Pilipinas, Ay, Diyos ko. walang iba ko hindi korupsyon. Yes. Maniwala ko kayo sa akin. Sabi ko nga sa inyo ito na lang isipin nyo to Isipin nyo na lang ng mabuti ito. Okay? Isipin nyo, isaksak nyo sa mga kukote ninyo. Pag pumunta ko kayo ng bansa, ibang bansa, kahit saan kayo pupunta, pag magbabakasyon kayo, ang ganda ng nakikita nyo. Tama. Nahinggit kayo, di ba? Ang layo ng Pilipinas. Bakit ganyan yan? Sus, Maria. Pati isa na ako dyan. Kayo po mga Nagkumpara. nakatira sa ibang bansa, o nandiyan kayo. Di ba? Minsan mapapakamot ulo ka na lang, parang, kailan kaya mangyayari sa Pilipinas to? Asa ka pa? Di ba? Kailan kaya magkakaroon talaga ng masasabi mong gobyernong malinis? Walang gobyernong malinis ang Pilipinas. Ang focus ng mga politiko ay hindi para magpayaman, ngunit para magsilbi sa bawat citizen nila. Wala yan, Banat Bay. Ang kanila lang nakakita ng ganun? ay magpayaman.
sa Pilipinas. Wow. Okay, dyan lang. Yun. Walang politiko na nakaupo sa gobyerno ng Pilipinas na ang purpose ay magsilbi para sa kapakanan ng taong bayan, kundi umupo sila para magpayaman. Instant billionaire, millionaire ang gusto nila. Imagine. Grabe. 15.5 million yearly yan, sa isang congressman pa lang yan. Ilang congressman ang Pilipinas? So, paano aahon ang mga pinakamahirap dyan na talagang matutulungan sila? Wag na kayong umasa. Gagamitin lang kayo para sa kapakanan ng sarili ng mga politiko na para yayaman sila, mga hayop. Nakakagigil. Ngayon nalalaman ko ng mga ganitong pasabog ni Harry Roque, lalo akong nanggigigil. Kahit mismo mga bilihin na alam nilang basic needs ng mga tao, hindi na kaya ngayon ng mga ordinaryong Pilipinong makabili ng bigas na maganda-ganda ang quality. Kundi doon na lang sila sa mumurahin para lang mayroong makain. Whereas sila, walang pagod, walang pawis, umuupo lang sa malamig na opisina ang mga hayop, kumikita ng 15.5 million bawat isa sa kanila taon-taon. Taong bayan, magpakatanga pa ba kayo? Alam niyo ba na ang pinakaugat sa kahirapan ng Pilipinas ay ang mga politikong magnanakaw, ang korupsyon. Korupsyon, isa yan ang nagpapahirap sa bansa natin. Kaya, huwag kayong magtanga-tangahan. Kaya pala, daming gustong magpolitiko para magpayaman. Sarap ninyong duraan. Nakakagigil kayo. Iyan, taong bayan, magpakatanga pa kayo sa mga congressman, kandidato. Gising-gising naman kayo. Huwag kayong basta-basta ng bubuto. Bigyan lang kayo ng 1,000, 2,000, boto na kayo. Tangina, malaki ang kinakain nilang, kinuha nilang pera sa ating mga tax. Tayo kayod ng kayod, trabaho ng trabaho, todo bayad sa natin, mga buwis natin, mga bayarin natin, whereas sila nagpakasaya, nagpapayaman sa tax natin, pira ng taong bayan. Di ba kayo magagalit ng ganyan? Kaya maraming gustong maging congressman. Bahala, gagastos sila ng perang 10 million pag kandidato. Kasi babawiin naman nila yan pag nananalo sila. Sobra-sobra pa. Imagine, taon-taon, 15.5 million. Sabi pa ni Harry Roque, ngayon nag-increase na. Iba pa yung mga bonuses. Ano pa yung sekreto, Harry Roque? Ibulgar mo na lahat para malalaman ng taong bayan. Hayop. Kayo dyan, hindi naman nakasali, kayo dyan sa Pilipinas, kumakayod, nagtitiis kayo sa arawan. Magkanong araw ninyo? Pagod na pagod kayo sa kakatrabaho. Magkano lang ang araw ninyo? Whereas ang mga congressman, pakuyakoy-kuyakoy, gumagawa nga ng batas, pero para sa kapakanan ng sarili nila, ang batas, sided sa mga aywan, nakakagigil talaga. Grabe, panluloko. Ang mga taong bayan, imagine taxpayers tayo. Tapos, beside, kailangan nating magbayad ng buwis, kailangan natin magbayad sa anumang BIR natin. Whereas sila, ginaganito ang pera natin. Kuwa, takot mag-audit. Dahil iipitin Siyempre, iipitin ang budget. Sino ba namang humawak ng budget? Hindi ang Congress. Kaya takot mag-audit.
Ganyan lang, walang resibo. Certification. Hayop. Ba kayo manggigigil niyan? Jutang Ginny na talaga, sabi pa ni Maharlika.